GCR? Hindi po kami under, pero may coordination po kami palagi. So si Meralco po ang direktang kausap ng GCR at DOTR. Kasi dahil sila ho ang nakakontrata ng railways natin, kaya tinatanong ko kung under kayo ng GCR. Okay po. Ang tatanong ko lamang po, yan mo bang ginagawa ninyo sa ilalim? Kasi po nung nakakaraan na nabalitaan ko, may mga kabahayan na maaapektuhan doon sa highway. Ngayon, parang hindi na dahil tama yung sabi nila na sa ilalim na nilalagay ang kuryente. Kasi ang balak nila nung nakakaraan, maglalagay ng isang malaking poste doon sa may property ng Candido. Maglalagay doon ng malaking poste, kaya lang napag-isipan nila masyadong malaki ang gagastusin. Kaya po minarapat nila sa ilalim na dumaan ang kuryente. Tama po ba? Tama po. Actually po, meron na po silang ginawa sa may Bukawi na ganyan, na malaking poste. Tama po, yun po naging reklamo ng mga private property kasi doon po nag-fall eh. Pero ang alam ko po, temporary yun. Hanggang sa ginagawa nga po yung matapos yung train, yung relays, tatanggalin din po yata yung ni Meralco. Okay. Kaya po dito sa amin, hindi na gagawin yung malaking poste na yon. Yun na talaga, yung ginagawa nyo na sa ilalim. Tama po, Konsyala. Kaya nga po, kami ang palaging na dapat mauna para pagka once na nandyan na sila, wala nang abala. Nailipat na po yung mga kuryente sila. Maraming po salamat. Isa pa po, kayo rin ho ang gumagawa doon sa may Gatbuka, hindi po ba sa may pababa? Kami din po. Opo. Ano po ba naging problema ng mga taga-balon sa inyo? Paliwanag ko po. Bali, bago po kasi kami mag-start ng drilling, so we have an investigation sa area. Kumuha po kami ng permit po sa munisipyo kung ano nga po yung mga lahat ng government agency na dapat nakuhanan. So ginagader ko namin lahat yung mga impormasyon, ilan ang tubig na duman dito, ilan yung mga kuryente o yung mga internet at baka matamaan namin. So after nun, napayagan na kami magtrabaho sa unfortunately po, hindi ko namin alam na meron palang old drainage na around 4 meter po yata. Na hindi naman ho, unlike ho yung sa Malolos kasi kita po yung mga drainage na sa Malolos Sa galing salita po, naayos niyo yun? Yun po yung kasulukuyang inaayos namin kaya natigil po yung trabaho. Ibig sabihin, aayusin nyo talaga. Kasi Tama mamaya, iwanan ninyo, kawawa naman po ang ating kabarangay. Dahil talagang namumblema sila, nakastock lang ang tubig doon, walang daluyan ang tubig ang nangyayari po doon. At sana po maging maayos yung gawa. Isa pa po, hindi po ba kayo yung nagbutas doon sa amin din, di po ba? Alam niyo po ba na mayroong isang pastor na nabalian ng balakang nung nakaraan dahil nakabisikleta, masyadong madulas yung nakatakip. Up to now, na-operahan yung pastor. Ewan ko kung ngayon ayos siya, pero talagang baling-bali ang balakang dahil nung nakalagay din yung takip is napakadulas. At pangalawa po, sana po, dahil alam ko po na na yung mga ganyang mga contractor na gumagawa sa mga barangay, may sarili po yung taga-traffic, may traffic aid po kayo na hindi po nagkukos na masyadong traffic sa aming barangay. Kasi po, nakita ko naman noon mga ilang araw, nakita ko nang meron. Pero sana po, nakita ko din at kilala ko kung sino yung nilagay ninyo. Hindi po ba natagaron sa amin? Tama po, mga barangay po. Hindi po barangay tanod yun. Pakisabihan po, hindi po barangay tanod yun nagtatraffic sa inyo. Nakita ko po, hindi yun. Pakisabihan po doon sa nagtatraffic na kinuha ninyo, kung pwede, mas maagang nandoon kaysa sa gumagawa sa inyo. Sinasabayan lamang po kasi niya ng pasok na ninyo, ng mga trabaho nyo. Kasi hindi
naman ho kailangan niyang sabayan dahil ang pagkukos ng traffic dahil dun sa tinakpan ninyo doon na ginagawaan kaya nagkakaroon ng traffic. Sana ho masabihan ninyo yung kinuha ninyo na mas maaga at laging may oras. At hindi po pwedeng iwanan lang na kahit sa gabi dahil talaga po na kailangan ay babantayan yun. Sana po kahit gabi at araw meron po kayong taga pagpa-traffic.